Hi guys! So ayan, ngayon nagready ako ng bunot. Ayan yung ginawa ko guys sa bunot. Ito yung mga bunot natin. Yan. Tapos ito yung orchids. So gabi ngayon, yan. Naisip ko na itanim ko na yung iba. Kung hindi ko siya mauubos bukas na. So, excited lang. Ayan, naka-ready naman na itong mga pots ko guys. Ito yung mga old pots ng orchids ko. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga ugat-ugat pa yan dyan guys. So, hindi ko na natanggal. Pininturahan ko lang siya para magmukhang bago. Ayan o. Ayan, mga ugat ng orchids ko dati. So, ito. Itatanim na natin to siya guys. So, tama guys yung dalawang weed spike yung nabili ko. Tapos, the rest, blooming size na. So, tama. Meron tayong nakuhang dalawang may flower stalk. Pero yung isa na bali. Ayan. So, ito, gagawin natin ito guys ay kakat. Kakat natin at papalitan na natin to ng bunot. Kasi dami ko naman bunot yan. Kasi ano na din yung bunot nila guys. Sira na. Bulok na. So, tatanggalin natin yan. Yung bunot niya guys ay moist pa. So, yung mga old roots, ikakat natin yan guys. Yan. Kasi, patay na yan sila. Yan, patay na. Yan patay na talaga sila. Wala na, hindi na buhay. So, lilinisin natin. Diyos ko. Ano ba yun? Kala ko kung ano na guys, may nagpapaputok ng fireworks. Ayan. Nagulat ako. Kasi alam nyo guys, itong area namin ay malapit sa kampo ng mga army. Last time, merong enkwentro. May nagpasabog tsaka nagbabarilan sila. So, nagulat ako. And ang lakas kasi dito sa amin. Parang may nagpasabog pa ng bomba. Parang umaalog-alog yung bahay namin guys. Kaya medyo natatakot ako kapag may pumuputok. So, ganyan yung ginagawa ko guys. Para mabilog. Ayan. Para nyo ba makikita? Medyo nahihirapan ako. Ayan. Iipitin ko lang siya dito. Tapos lalagyan ko to siya guys ng osmocot. Yan yung niya bagong usbong. May snail. Yan may snail. Buti na lang nakita ko. Wala na. Sprayan ko din sila ng 7 bukas. Yan, gaganyan lang natin yan guys. Tapos yung space dyan, lagyan ulit natin ng maliit lang na part. Ito yung expertise ko dati guys. Yung pag-orchids. Ang dami-dami kong orchids dati. Mga Phalaenopsis, banda, strap banda, yan. Lalagyan ko to ng name tag para hindi ako malito. So, yung tag niya ay nandito. Yan guys, lalagay ko dito para yan. Diba? Charan! So, natanim na natin. Ayan. Natanim na natin yung isa. Ito yung susunod natin. Dati kasi guys, nakakabili ako ng orchids dito sa amin, sa bayan. Siya? Potted. Ganito. Ito yung mga pots niya. Ngayon, wala na. Hindi na rin kasi ako palalabas guys sa bayan. Medyo malayo kasi kami sa bayan. Dati kasi nandun ako sa
sa bahay ng mama ko. Patay na talaga yung roots nila guys. Oh. Ayan oh. Kasi kapag kinat mo yan, dapat green pa. Ayan oh, patay na. Kailangan talagang linisin. Ito buhay pa. Buhay pa yung iba guys. Pero kailangan talaga nating mag-cut ng roots. Para ang purpose naman guys ng pag-cut ng roots ay mabilis silang tubuan ng new roots. Parang sa succulents din guys. Kapag kinat nyo yung old roots, dumating sa inyo, kinat nyo yung old roots, tutubuan sila ng panibagong roots. Ganun lang din sa kanila. Lilinisin lang natin yan. Cut lang natin yung mga ganyan. Oh. Ito, hindi ko na guys tatanggalin yung bunot niya. Maliit lang naman yung bunot niya. I-cut ko lang yung ibang roots. Ang dami yung roots oh. Napaka-healthy ng mga roots na iba. Babawasan lang natin para mag-produce siya ng new roots. Yan. Check natin kung may snail. Sa bagay guys, kahit hindi na ako mag-check kung may snails o wala. Kasi kapag nag-spray ako ng 7, mamamatay din yan sila. Ayan oh. Tamang-tama lang. Mahirap lang kapag ganito kasi ganyan. Kailangan maghanap tayo ng kakasya talaga. Kakasya sa kanya. Yan. Dito yung lalagyan ko ng space kasi malapit siya sa Ganyan. Kali natin to. Yan guys. So, another pot. So yung ID niya ay ito yung may spike. C-tube team. Ang ganda ng flower nito guys. Kulay pink na malaki. Tube team. So yung iba, ang pot ko na guys ay ganito. Yan, mga old pot ko na to. Tinaniman ko na to ng succulents. Ayan, madumi na nga. Nililisan ko lang siya. Tapos, tinaniman ko to guys ang mga propagation ko ng succulents. Yung iba nga na guys, nabinta ko na. Mga propagation ko na tinaniman ko, yung mga ganyan ko. Bininta ko. Nakasama na dun sa propagation ko guys. Kaya wala na. Pero ang tagal na ng mga pot ko na yan guys ha. Ilang taon ako natigil sa orchids. Buhay pa rin sila. May oh. Alam nyo guys, gusto ko pumunta sa neto, sa farm nang binibilan ko ng orchids na to. Dati pa talaga, nung nagsisimula pa lang ako mag-orchids. Gusto ko pumunta doon. Yun, hindi din maiwasan na nagkakaroon sila ng ganito. Yan, sana okay lang siya. Si Andres. Sabagay ito, new growth to guys. Oh. Magkakaroon yan siya dyan, sa node. Diyan siya nagkakaroon ng baby. Yan. Ayan guys. Oh. Si Andres. White, to guys? Plastic pot. Lalagyan natin siya. Hindi ko natatanggalin guys ha. Yung kanina tinanggal ko. Kasi sobrang dry talaga ng ugat niya. Kapag ganon, tanggalin nyo. Hirap talaga. Ito lang yung mahirap. Ganyan no. Dati nga guys, nilalagay ko dito sa kanila uling. Pero kasi ngayon, wala tayong uling. Wala na akong uling guys. Pwede ako ng uling. Kaso lang. Mahirap din mag-uling ah. Mahirap din guys mag-uling. Pwede sana dito, may mabibila naman. Per sack.
yung nabibili. Pero wag na tayong bibili. Ito na lang yung bunot na lang guys. Gagastos pa ba tayo? Pwede naman tayo gumamit na ito. Ayan. Ito guys, importante yan sa kanila kasi importante sa kanila yung hangin. So, kailangan napapasok yung ugat nila ng hangin. Kaya importante yan sa kanila. Ayan. Another. Medyo matagal guys magtanim na yung patong ano ko. Magkakat pa ako guys. So, papakita ko na lang to sa inyo guys kapag tapos ko na silang itanim. Yung 3 pa lang yung natatanim natin. Oh. Ayan. Oh. Kung hindi ko mapakita sa inyo, bukas na lang guys. Tapusin ko na lang to ngayon guys para bukas maghahanap na lang ako ng pang sa kanila para ilalagay ko dun sa lagayan ko para mainitan na sila bukas guys ng morning sun. So ayan guys, tapusin ko muna to. Guys, nandito na yung ating mga natanim na dendrobium orchids. Yan. Yan na sila guys. Oh, yung isang pot nasira. Nasira yung isang pot. Ayun oh. Ayan o, nandito yung niya, sa kalumaan niya, sira na siya. Pero okay lang guys. So, meron tayo ditong osmocot. So, gagawin ko, maglalagay ako sa kanila guys. Ayan. Halo ko lang sa puno. So, itong osmocot na to, hindi lang to sa succulents natin. Para na rin to sa ating mga orchids. Yan. Naglalagay talaga ako nito dati dito sa orchids guys. Pero dati kasi ang binibili ko nito, konti lang. Yung nakaripak lang. Mahal kasi ng isang nito. Isang kilo. So, ang ginagawa ko nun, nagbibili lang ako guys, yung repack lang. Ayan, so ngayon, bumibili na ako ng 1 kilo kasi sa dami ng natin guys. Ayan o, yan yung ginagamit kong vitamins ng ating mga succulents and then ng orchids. Ayan. Grabe guys oh, sa dami ng succulents. So, tingnan nyo, bagong bili ko lang yan. Nilagyan ko kasi ng osmocot yung lahat ng succulents natin para tumaba sila lalo. Kasi matagal na rin akong hindi naglalagay sa kanila. Taon na rin guys nung maubusan ako ng osmocot. So bihira naman ako guys makabili kasi nga ang mahal nga nito. So eto ngayon nalagyan na natin siya ng osmocot. Ayan. So bukas magdidilig ako sa kanila guys. Bukas na para naman sila, ma-refresh. Ayan, pati yung mga leaves nila, sprayhan natin. Ito guys yung napakalaki oh. Tingnan nyo. Itong paso niya ay clay pot. Ayan, diba? Ang laki niya oh. Ayan, sana kapag namulaklak siya mahaba. Ayan ang taba ng bibi niya. Pero usog. Ayan guys. So, wala namang tong arte ng mga orchids na to guys. Wala naman silang arte. Ano lang talaga. Alaga lang sila sa pagdidilig. Pero syempre, ang naman sa kanila guys, kapag na-overwater naman sila, nabubulok yung kanilang roots. So, dapat, yung mga roots na yan guys, ingatan din natin. Yan o. Dapat nakaangat yan sila. Tapos, yung loob yan guys, hindi nakababa talaga yung bunot na yan sa ilalim. Nakaangat yan guys, hindi siya nakababa. So, meron siyang sa ilalim. Nalalaglag yung osmocot ko. May siya sa ilalim guys. Ayan o. Hindi nyo ata makita. Yan, walang laman dito na area guys. Dito lang siya sa taas. Kasi, kailangan napapasok pa rin sila ng hangin sa loob. Kasi kapag hindi sila guys napapasok, kulob, possible na mag-root rot sila. So, kailangan, nakakapasok yung hangin sa loob ng kanilang pot.
Kaya yung purpose ng mga butas-butas na yan ay para mapasok sila ng hangin sa loob. So kapag diniligan natin, hindi sila kulob, napapasok sila ng hangin. So nakakahinga yung roots. Yan, tapos lumalabas dyan guys yung roots kapag marami na. Yan. So yan lang guys, that's all for today's video. Bibigyan ko na lang kayo ng update nito kapag buhay na talaga sila sa atin. So ngayon kasi yupi-yupi pa kasi syempre galing sa shipping. So ayan no, medyo dehydrated pa pero makakabawi din yan guys. Yan. That's all for today. Bye!